Hello mga kababayan. Ito naman tayo mga kababayan. Usapang lupa na naman tayo mga kababayan. At ngayong araw, pag-uusapan po natin ang pinakamahalagang extrajudicial settlement. Ano nga ba ang extrajudicial settlement mga kababayan? Ang extrajudicial settlement mga kababayan, ito ay isang kasunduan o isang dokumento kung saan ang lahat ng mga compulsory heirs or tagapagmana ay nagkasundo na hati-hatiin ang kanilang mga mana, whether it is indivisible or divisible. Meaning to say, indivisible, hindi na hahati-hati, or ang divisible ay nahahati katulad ng lupa. So, pag-aralan po natin mga kababayan na ang extrajudicial settlement ay napakahalaga po para iwas po tayo sa mga bangayan. Ito mga kababayan, sa real talk lang po tayo mga kababayan. Dito tayo nagkakaroon ng bangayan ng ating pamilya, mga kamag-anak nag-aaway-away, mga magkapatid. Kasi ang iba gustong malumamang sa mana, yung angkinin. Hindi naman lahat, pero gusto nila nakakalawang lagi. Yung iba naman mga kababayan, gusto lagi na yung property nila ay nasa highway ng locations lagi. Sana itong aking vlog ngayon makatulong po sa ibang ating mga kababayan na kung saan naghahanda o nag-uusap-usap. Kung nag-uusap-usap naman po, mas mainam po yun para ma-plaster po ang kanya-kanyang mga problema para sa kanilang mana. Base sa aking obserbasyon mga kababayan, doon po sa mga magkakapatid na medyo nakakalamang naman at maganda ang buhay. Yung iba naman, ito meron akong naobserbahan dito, may client tayo dito na ang extrajudicial settlement nila mga kababayan ay iniwave niya doon sa bunsong kapatid niya na hindi naman gaano wala namang income sa buhay. So, ang dalawa nilang kapatid ay ibinigay na lang sa kanya yung kanilang lupa na share. So, iba naman po yung extrajudicial settlement with waiver naman yun ang gagawin. At pagkatapos po ng pirmahan ng abogado, notaryado na po ang ating extrajudicial settlement at pagbabayad po tayo sa BIR ng capital gains tax at documentary stamp tax. At yun doon din mga kababayan, kung meron kayong mga kaibigan na licensed geodetic engineer, pwede na po hati-hatiin yung lupa na nakasaad po sa ating deed of extrajudicial settlement. Pwede nang ilagay natin sa ating pangalan at patituluhan naman. At pwede na rin po patituluhan ang kanya-kanyang malaya na po tayong ibenta ang ating lupa o i-waive natin, i-donate po natin. Kasi nasa pangalan na po natin yung extrajudicial settlement or partition. May partition na po mga kababayan. So, hanggang sa muli mga kababayan, sana itong aking vlog ay maging silbi at aral po sa lahat ng ating mga kababayan.